Ito ay tumutukoy sa katiwalian o pangungurakot. Okay, sorry. I-pause na natin. Go. Ito ay tumutukoy sa katiwalian o pangungurakot at maaaring ituring na krimen dulot ng kawalan ng integridad at katapatan. Subatay sa mga isyong matatagpuan sa loob ng kahon. Ito yun, class. Sa anong isyu kaya ito maaaring iugnay? Oh, what do you think is the answer? Tandaan nyo, ha? Corruption. So what is your answer? A. Sino nagsasabing A? Sino nagsasabing C? The correct answer is C. Panlipunan. Dahil nagaganap, tandaan nyo, class, kapag panlipunan, ito yung mga nagaganap sa ating lipunan ngayon. Halimbawa, sa lipunan ng Hinigaran, merong naganap, panlipunan pa rin yan. Do you understand? Okay. Ang COVID-19 ay isang uri ng pandemya. Remember the pandemic? Bakit siya tinaguri ang pandemic? Dahil ito ay anong pagkakaiba gani ng epidemya at pandemic? Ang sakit niya pang barangay. Yun ba yun ang pandemya? Okay. Sa magkatuwid, pag epidemic, ito yung nagaganap locally. Hindi siya ganun ka-widespread. Samantalang pandemic, kagaya ng COVID-19, buong mundo ay apektado nito. Okay. So, ang COVID-19 ay isang uri ng pandemya na lumaganap sa buong mundo. So, saang issue ito napabilang? Okay. Sino nagsabing B? Very good. Bakit siya B? Okay, dahil ang tinatalakay dito ay pangkalusugan because it affected the health of siguro not everybody pero maraming tao. Okay, next. Hindi lingid sa ating kaalaman. Meaning to say, it is not unknown to us or kumbaga alam na alam natin, hindi ito itinago sa atin. Ang laganap na usapin tungkol sa global warming. Alam nyo ba na may global warming? Okay. So mangyari lamang natukuyin kung saan napabilang ang global warming dito. A ba? Sino nagsabing A? Sino nagsabing B? Sino nagsabing C? Sino nagsabing D? Wala? Sino nagsabing E? Okay, marami ang sumagot ng E. Tandaan nyo, class, kapag pinag-uusapan natin global warming, climate change, ito'y nagaganap sa ating paligid. Do you understand? Ang lipunan kasi, merong lipunan ng mundo, merong lipunan ng Kamaynilaan, merong lipunan ng Hinigaran. Do you understand? Yes. Okay. Next. Very good ka mo, ah. Ang import ay tumutukoy sa pag-aangkat ng produkto mula sa ibang bansa. Meaning to say, pag i-import ang tawag kapag tayo ay bibili ng bigas sa ibang bansa, let's say sa Thailand. Halimbawa, kinulang tayo ng bigas, bibili tayo sa Thailand, ang tawag dyan ay import. Okay, ano naman ang export? Ito ay pagluluwas ng produkto mula dito papunta sa ibang bansa. Halimbawa, magbaligya tayo ng mga kape at bibilhin ng Singapore. Kita ang ga-export. Pero kung kita ang mabakal mula sa Singapore, ga-import ang tawag niyan. Maliwanag. Ngayon, anong issue na pa sa ilalim ang usapin ng import at export? Oh, sige, sabihin nyo nga. Letter A. Letter A. Ano lang yung
yung letter A? Very good. Dahil ang import at export ay napasailalim sa usaping pang-ekonomiya. Okay, very good. Ganun lang kasimple. Next, ipinagpalagay ng nakararami na hindi dapat magkasama ang simbahan at pamahalaan para maiwasan ang sigalot or gulo, lalo na sa aspekto ng pamamahala. Tandaan niyo, class, magkaiba ng pananaw ang simbahan, ang mga taong simbahan at mga taong namumuno sa ating pamahalaan. So, it's up to you kung gusto nyo magsama sila or hindi. Pero para sa akin, dapat may kanya-kanya silang function sa ating society. So, yung mga nasa simbahan, mag-focus sila doon sa, kasi tandaan nyo, class, isa sa mga institusyong panlipunan, simbahan. At isa na din dito, yung pamahalaan. Sa makatuwid, although magkaugnay sila, pero dapat hindi sila maging isa. Do you understand? So ngayon, sa anong usapin ito na pabilang? What is your answer? Okay, very good. Dahil nabanggit dito ang simbahan. Okay, thank you. Tama. Next, ang inflation ay tumutukoy sa pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin. Tandaan nyo ha, kapag pinag-uusapan dito ay bilihin, sa anong issue ito napabilang? Pang-ekonomiya. Very good, pang-ekonomiya. Ang gagaling naman ng amethyst. Okay, next, lumalawak ang usapin tungkol sa diborsyo. Alam niyo yung diborsyo, di ba? May divorce ba sa Pilipinas? Wala. Wala pa sa ngayon. What we have now here is annulment. Magkaiba yun. Okay. Batay sa ating napag-aralan, ito ay tumutukoy sa legal na hiwalayan ng mag-asawa. Okay? Kung iaangkop natin ito sa mga kontemporaryong issue, saan ito pwedeng ipasailalim dito yung diborsyo? Pangrelihiyon ba ang divorce? Panglipunan. Okay, tandaan niyo yan ha. Panglipunan yan, class. Same-sex marriage, divorce, corruption, extrajudicial killings, at marami pang iba. Okay, next. Tinutukoy naman dito ang kalagayang panlipunan ng isang lugar kung saan mataas ang porsyento ng walang trabaho. Mataas yung unemployment rate. Sa anong issue ito napabilang? Ang unemployment. Panlipunan. Okay. Unemployment. Okay, tandaan niyo yan ha. Mataas. Well, actually, pwede rin siyang pang-ekonomiya. You have the point. Because, actually, ang unemployment class, pwede siyang pang-ekonomiya. Pwede rin siyang panlipunan. Kasi nakaka-apekto ito sa tao eh. That's what make it lipunan. Pero kung pag-uusapan naman natin, ano yung impact nito sa ating ekonomiya? So, yes, I will accept if your answer is lipunan or ekonomiya. Kasi kung titingnan natin talaga, susuriin natin, yung dalawa ay pwede. Na-gets nyo? Okay. Kasi can you imagine kung mataas ang unemployment rate, ang magaganap, maraming krimen ang magaganap sa lipunan. Andyan na yung pagnanakaw, corruption, what else? Exploitation, etc. etc. Tama? Kasi maraming walang trabaho eh. And then, pwede rin siya sa ekonomiya because it can affect our economy. Bakit? Kasi marami ngayong bungangang pakakainin or suportahan ang ating gobyerno. Okay, so therefore, I will consider if your answer is panlipunan or pang-ekonomiya. Okay, very good. That was a good observation, Amethyst. Okay, next. Anong issue ang pinag-uusapan kapag ang paksa ay tungkol sa climate change? Kapaligiran. Okay, kapaligiran. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag ang pinag-uusapan ay global warming, climate change,
deforestation, etc. Yan ay napabilang sa kapaligiran. Okay. Next. Ang kawalan ng disiplina sa pagkain, kawalan ng sapat na pag-i-ehersisyo or pag-exercise, pagpapabaya sa katawan, ang iilan sa pangunahing dahilan ng paglaganap ng iba't ibang uri ng cancer. So, mangyari lamang na tukuyin kung sa aling isyu ito napabilang. Very good. Pangkalusugan. Si Norby ba? Si cancer may kinalaman sa health. Okay, pangkalusugan. Thank you. The next, ang pagtatanim muli ng mga puno or pagre-reforest, pagsasapuno, ay kinakailangan gawin upang mabawasan ang masamang epekto ng deforestation. So sa anong uri namang isyu kasama ang usapin ng walang habas na pamumutol ng puno? Very good. Wow. You are making me happy. Nakatuwa kayo. Next, isa sa mga dahilan ng pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao ay ang sinasabing religious intolerance, kung saan ang mga tao ay walang pagpapakita ng paggalang sa relihiyon ng iba. For example, ikaw, Iglesia ni Cristo, ako, Katoliko, sasabihin ko, ay, pangit kayo. Meaning to say, hindi ko ginalang ang kanyang paniniwala na dapat kasi class, tandaan niyo class, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na religious tolerance. Meaning to say, regardless kung ano man ang relihiyon na meron ka, because that is your paniniwala, and that is part of your right as a human being, dapat kong igalang yan. Okay, ang tawag yan religious tolerance. Kapag hindi ko naman ginalang yan, religious intolerance naman ang tawag nun. So, sa anong issue ito napabilang? Okay. Letter D. Pang-relihiyon. Okay. Tama. Next. Nang dahil sa kawalan ng agarang pagkakamit ng hustisya, yung matagal makuha yung justice, maraming tao, kabilang na ang ilang tagapagpatupad ng batas, ang nakakapagsagawa ng tinatawag nating extrajudicial killing. So, ang extrajudicial killing, saan, tandaan niyo class, ito yung extrajudicial, for example, hindi na ito dadaan sa paglilitis. Nagligad, alam mo yung nagligad mga, I don't know, 2 years ago, ito ang an example of extrajudicial killing ay yung mabalitaan lang natin na merong, for example, ipinagpalagay na tulak yan sa lugar na yan. Tapos magugulat ka, bulagta na. That is extrajudicial killing. Meaning to say, hindi binigyan ng tsansa yung taong yan na depensahan yung sarili niya sa korte. Ang ginawa ng mga taong galit sa kanya, tinumba na lang siya para makamtan nila. Yung sa pananaw nila ay justice. Yan ang tawag na extrajudicial killing. Okay? So, sa anong aspeto yan? Panglipunan. Very good. Panglipunan. Okay. Ang peso devaluation or pagbaba ng halaga ng peso ay kabilang sa anong usapin? Pang-ekonomiya. Okay. Ang pagbaba ng halaga ng peso class, ganito yan. An example of that. Dati, yung 100, marami ka nang mabili. Pero ngayon, ang halaga ng 1,000 equivalent na nung 100 dati. Meaning to say, your 1,000 now is just like a 100. Kung ang pag-uusapan ay yung dami ng mabili mo. Do you understand? So, bumaba yung halaga ng peso. Okay. Next. Punta naman tayo sa multiple choice. Okay? So, dapat pag sinabing piliin ang titik lamang, titik or letter lang ang i-answer nyo. Or else, mali na ang sagot nyo. Okay? Sige. Kapag ang tinutukoy ay mahigpit na batayan ng kilos, meaning to say, ito ay may kaakibat na parusa, penalty.
I will give you two choices. Ano sa palagay nyo ang tawag dito? Is it A, norms, or B, mores? Sino nagtataas ng, sino nagsasabing norms? Taas ang kamay. Sino nagsasabing mores? Okay, the correct answer is mores. Tandaan nyo ha, pareho itong may batayan ng kilos panlipunan. But, diri sa mores, mas mabigat ito sapagkat may karampatang parusa kapag may nilabag ka. Do you understand? Okay. Next. Tinutukoy nito ang karapatan, obligasyon, at mga inaasahan sa isang individual sa isang particular na lipunan. So ano ang tawag dito sa obligasyon na ito? Is it A, gampanin, or B, status? Sino nagsasabing status? Sino nagsasabing gampanin? Mas marami ang sumagot ng gampanin. The correct answer is gampanin. Because yung clue doon, obligasyon. Okay? Tandaan. Next. Ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumagamit nito ay tinatawag itong paglalapat, pag-a-apply ng meaning doon sa isang bagay na ginagamit yan actually, sinasabing it is next to impossible kapag wala ito sa ating society. Dahil hindi daw magkakaunawaan ang mga tao kung wala ito. Okay. Ano ang tawag dito? A, simbolo, or B, norms? What do you think is the correct answer? Ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay. Is it simbolo or norms? Norms. Sino nagsabing norms? Taas ang kamay. Sino nagsabing simbolo? The answer is simbolo. Okay. Pakikuha nga ano. So, bakit simbolo yung paglalapat ng kahulugan sa isang bagay? For example, makakakita kayo ng lapis. Ano ang may isip nyo? Kapag lapis, sinong gumagamit nito? Estudyante. Anong klaseng estudyante? Grade 1. Elementary, grade 1, grade 2. Do you understand? Meaning to say, parang nagsisimbolo ito ng mas mababa sa inyo na kumbaga, mga baby pa. Pag nakakita naman kayo ng cross, anong naiisip nyo? Simbahan. See? So because of that symbol, parang it would be easy for you to distinguish or to determine na, ito pala church na. Ito pala para sa ganito yan. Do you understand? Okay. Kung minsan kahit hindi ka makapagsalita eh. Kahit yung mga sign language, part din niya ng simbolo eh. Di ba pag hindi ka makapagsalita, gumagamit ka ng iyong mga kamay, nag-perform ka ng mga symbol for others to understand you. Tama? So, importante ba ang simbolo sa ating lipunan or hindi? Importante. Importante. Okay, next. Ipinagpalagay na ito ang tinaguriang batayang unit ng isang particular na lipunan. Alin ang tama dito? Ano ang tinaguriang batayang unit? Basic unit of society. Is it A, pamilya, or B, pamahalaan? Pamilya. Pamilya. Tandaan nyo ha, lahat ng kaganapan ay nagsisimula sa bahay. May kasabihan nga, charity begins at home. Okay? Huwag niyong kadalasan kasi, oy mga estudyante ng Hiligaran National High School, ang kukulit, walang galang. Hindi talaga tinuruan yan ng mga teachers nila. At tandaan niyo class, dapat nagsisimula yung pagtuturo ng mabuting asal sa inyo sa mga bahay niyo. Tandaan niyo, yung nanay niyo dapat ang inyong first teachers. Okay? Kami dito, nagmo-modify lang kami. Dahil marami kayo masyado para sa isang teacher lang. Okay. Next. Tinutukoy nito ang kilos, asal o gawi na binubuo at nagsisilbing pamantayan sa isang lipunan.
Is it paniniwala or norms? Sino nagsabing paniniwala? Sino nagsabing norms? The correct answer is norms. Ito yun, class. Okay? Ito'y halimbawa, bawal tumawid dyan, nakamamatay. Kung sumunod ka, buhi ka. Kung hindi ka sumunod, patay ka. Okay, pag hindi ka tatawid dyan, ayos lang. Kung tatawid, kahit labagin mo yan, hanggat walang nakalagay na kapag tumawid ka dyan, ay magbabayad ka ng 50,000 pesos, wala pa rin parusa yan. Ang pwede maging kaparusahan yan, consequence of your action, matigibels ka. Do you understand? Pero pag sinabi, bawal magkalat sa plaza, ang mahuling magkakalat or magtatapon ng basura sa hindi tamang tapunan ay magkakaroon ng penalty. Ikaw ay magbabayad ng 500 pesos. Ang tawag yan, mors yan. May kaparusahan. There is a norms. Kapag ito'y sinunod mo, magiging maayos yung, magiging smooth yung takbo ng lipunan dahil hindi ka lumabag sa ipinagbabawal. Do you understand? Okay. Next. Ano ang dapat gawin sa panahon ng bagyo? A. Humanap at manatili ng mataas na lugar na hindi kayang abutin ng baha. B. Lumabas ng bahay o gusali. C. Manatili sa isang mababang lugar gaya ng basement. Or D. Manatili sa loob ng bahay na malapit sa bintana. Alin ang tamang sagot sa akin? Okay, thank you Lord. A. Siyempre, kadalasan pag bagyo may kasamang ulan. At kapag may kasamang ulan, there's a tendency na babaha. Kailangan man nago ka sa basement kung di ka ba syungsyongs. Sabihin mo, ma'am, pwede bang dito na lang ko sa tupad bintana para makalumpat na lang ko anytime? Tibala ka eh. Choice mo yan. But the correct answer is? A. Next. Ang paghahanda na iminumungkay ng Philippine Red Cross kapag may kalamidad na darating ay A. Hintayin mo nang dumating ang baha bago ang gagawing paglikas. Dire ko lang ko danay kaya wala pang baha eh. Di ba? Ano ako, advance? Ikalawa, ihanda ang emergency kit. Alin doon ang tama? Tandaan nyo, class, kapag pinag-uusapan Red Cross, dapat palaging may emergency kit. Okay. Next. Isa ito sa mga dapat gawin kung may paparating na kalamidad. A. Mag-imbak ng pagkain at inuming tubig para sa posibleng kalamidad. B. Mag-panic buying para hindi ka maubusan ng stock. C. Huwag lumikas kahit may kalamidad dahil baka ikaw ay manakawan. What do you think is the... Okay, very good. A. Sabihin nyo yan sa mga ginikanan nyo, ha? Okay. So, dapat may pagkain kayo, canned goods. Di ko naman sinasuggest na, sige, kain ng tinapa kada adlaw. No. Para lang sa bagyo dahil para di ka na magluto-luto doon. Kag-instant lang. Pero kung araw-araw mo yan gawin, instant din ang buhay mo. Okay? Sige. Next. Ano ang maaaring gamitin kung ikaw ay abutan ng baha sa daan? Nyari, tarang, lakad-lakad ka, biglang bumaha. Anong pwede mong gamitin? A. Karton. B. Malaking bag. C. Malaking galon. D. Payong. Bakit C? Okay. Kaya siyempre, kung tataas yung baha, Malutaw. Di maglutaw ka eh. Make sure lang na may taklob ang galon. Okay. Sige, tama. So the correct answer is kung may galon. Kung wala, mangita-ngita ka mo dyan ng mga bote ng Coke, whatever. Huwag naman yung Coke na glass. Okay. Next.
Bakit mahalaga ang aktibong pakikilahok ng lahat ng sektor ng pamayanan? Pag sinabing lahat ng sektor, kasali na rin yung simbahan, paaralan, gobyerno, etc. Bakit mahalagang magkakaisa sila? Makikilahok sila ng sabay? A. Dadami ang epekto ng mga hazard at kalamidad. B. Hindi mabibigyan ng karampatang solusyon ang kalamidad. C. Maililigtas ang maraming buhay at ari-arian. Or D. Walang maayos na plano ang pamayanan. Okay. The correct answer is letter C. Ang gagaling nyo talaga ba? Ay, perfect na eh. Ay, ka-boring. Yes. Okay. Maging happy ako kung ma-perfect kayo. Diri naman tayo sa acronym class. Baka hindi ka makabalo nito. Lapit na ang time. Hanggang anong oras tayo? Okay. Bilisan lang natin ha. Okay. NDRRMC. Acronym yan. Anong ibig sabihin yan? National Disaster Risk Recycle, Reduction, Reusable Management Council. Reduction. Pumiyok pa. Next. DENR. Department of pili kayo dire. Environment, Emission, Election, on Natural Resources. Anong tamang sagot? Environment, emission, election. Okay, environment. Anong natural resources? Okay. Pag-asa. Anong ibig sabihin ng pag-asa? Ay, parang may kulang eh. Teka, okay. Dito sa pag-asa, nakalimutan na omit ko yung Philippine. So, Philippine, pili kayo doon sa ikalawang word. Association, agency, atmospheric. Ano bang pinag-aaralan dito sa pag-asa? Weather. Dahil nakalagay dito, Philippine Blank Geophysical and Astronomical Services Administration. So, anong ibig sabihin ng A? Is it association, agency, or atmospheric? Agency, ma'am. Sino nagsabing association? Sino nagsabing agency? Sino nagsabing atmospheric? The correct answer is atmospheric. Pinag-aaralan mo yung atmosphere. Kung may bagyo ba? Okay. So what is the correct answer? Atmospheric. Thank you, Lord. Next. PIA. Anong ibig sabihin nito? Philippine Institute Information International Agency. International Information. Dahil dito kinukuha ang mga impormasyong may kinalaman sa mga gakalatabo sa ating bansa. Okay? Particularly na kapag tungkol sa mga disasters. Okay, next. FIVOX. Nabatian niyo na ba ang salita ito na FIVOX? It is actually an acronym. Ang ibig sabihin nito ay Philippine Institute of. Sige, ano yung V sa FIVOX? Vaccination, volcanology, or vocabulary? Sino nagsabing vaccination? Tawa sila. Sino nagsabing volcanology? Sino nagsabing vocabulary? Ang tamang sagot ay volcanology. Tandaan, ang pinag-uusapan natin dito ay mga kalamidad. Ang vocabulary, study
new words yan. Mga salita. Wow, nadagdagan na naman bokabularyo mo May word ka na namang natutunan Gets? Volcanology. Dahil dito sa PHIVOLCS, malapit ang sumabog ang Bulkang Taal. Ito ay nagbubuga na ng mga ashes. Do you understand? PHIVOLCS ang nag-a-announce dyan. Okay. Next. Sana sobrang haba ng exam. But, alam ko, papasakin. Okay, matching type naman tayo. Tandaan, idiretso ko na lang to class. Di ka na ako mamangkot sa inyo, pero in any order lang. Hindi in order, kasi improper naman yan. Okay. Ito ang bunga ng pagsisikap ng isang tao. Remember the achieved status? Ano nga itong achieved status? Halimbawa, pigado kang ginbata. Ngayon, gusto mong maging pulis. Nag-aral kang mabuti, sang naging pulis ka na, achieve yung status mo. Okay? So the correct answer is, bunga ng pagsisikap ng tao, achieve status. Okay, next. Ayon sa kanya, ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang pangyayari at gawain ayon sa kanya. Meaning to say, anong tinutukoy ko pag sinabing ayon sa kanya? Ano yung kanya? Is it tao or bagay? Tao. Pwede mo sabihin, kanya, ito ang puno. Sa kanya ang dahon na ito. Kasi kung titingnan natin, class, maliban na lang kung nagsasatao ka. Okay? Kadalasan, siya, kanya, pronoun yan ng tao. Do you understand? So, ayon sa kanya, tandaan niyo itong salitang organismo. Siya ay si Emil Durkheim. Okay? Emil Durkheim. Ayon sa kanya, ang lipunan daw ay isang buhay na organismo. Kasi ito ay nagbabago over time. Okay, next. Isang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. Okay, tandaan nito Ano ang tawag doon sa organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan? Halimbawa, pamilya, simbahan, paaralan, pamilihan, pamahalaan. Organisado yan If you want to kung gusto mo magsimba, punta ka sa simbahan. That is organized yan. Ang tawag dyan, class, ay institusyon. Okay, tandaan nyo Organisadong sistema, institusyon. Next. Tumutukoy ito sa posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. Ano yon? Status or social? Status. Social status. Okay, remember that. Dapat status lang dinagdagan ko na lang social kasi baka mamaya malito kayo. What is your status? It's complicated. Di ba? Mga ganyan. Mukhang love life pa naman kayo. Sino yung naglalaro dyan? Okay, next. Ito ay isang ideya o konsepto na naglalayong itaguyod ang pag-iisip ng tao upang tingnan ang mga bagay sa kanyang paligid na kakaiba sa paraan ng kanyang nakasanayan. Ito ay unang inilathala ng isang sociologist na si Charles Wright Mills, isang Amerikano noong 1959. Tandaan nyo, si Charles Wright Mills. Ang tawag dyan, class, ay sociological imagination. Okay? Ideya o konsepto na naglalayong itaguyod ang pag-iisip ng tao upang tingnan ang mga bagay sa kanyang paligid na kakaiba sa paraan. I mean, gagamitan mo ito, meron itong estimation na ginatawag. Itong sociological imagination na to. Parang for example, kaya siguro naging ganito ito sapagkat gumagana na yung mga imagination mo dyan. Magkaugnay. Kaya pala siya naging pariwara because kung titingnan natin sa balay pa lang,
sa kanyang paligid pa lang. Do you understand? So ngayon, masasabi mo na kagad, ay ganito ang nagaganap. Hindi mo man yan nakasanayan, hindi mo man yan nakalakihan, pero kaya mong, kumbaga, unawain yung isang sitwasyon using your imagination. Okay? Sige, that is according to Charles Wright Mills. Okay. Sociological imagination. Next, ito ay tumutukoy sa malapit na samahan ng grupo ng pamilya. Malapit na magkaibigan or close friends. Informal ang ugnayan dito. Ano itong grupo na to? Primary group. Tandaan niyo to ha. Itong primary group class, for example, nanay mo, tatay mo, informal yung pakikisalamuha nyo sa kanila. Hindi ka naman magsasabing, Mother, excuse me, hindi mo na ako kakain ngayon ha, hindi mo na ako maghugas ngayon, Mother. Magpadala ka pa ng excuse letter sa nanay mo? Hindi, di ba? Kakain kayo ng friends mo, yung best friend mo, hindi ka na mahiya sa kanya. Tawag dyan, primary group. Ang secondary group naman, class, ito yung mas formal. For example, student to teacher. Halimbawa, sasabihin na yan, Polino, ma'am, magpapadala lang ako ng excuse letter bukas kasi hindi ako makapasok sa school. So, formal na ugnayan yan. Ang tawag yan ay secondary group. Okay. Next. Isang komplikadong sistema ng ugnayan na nagbibigay kahulugan sa paraan ng pamumuhay ng isang grupong panlipunan o isang lipunan sa kabuuan. Ang tawag dyan ay kultura. Remember, kapag sinabing komplikadong sistema, kultura yan. Because culture is really complicated. Pero tandaan nyo, because of culture, nagiging aktibo, naging buhay na buhay ang ating lipunan. And language, yung wika na sinasalita natin, is part of culture. Kaya siya tinawag na complicated dahil hindi naman iisa lang ang ating lingwahe. Hindi naman iisa lang ang ating mga pinaniniwalaan. Okay? Though it is complicated, but it is the most important component of society. Okay, next. Kultura yan ha. Tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon at kultura. Ano ito? Ito ay lipunan. Tandaan nyo ha, ito ay tumutukoy sa mga taong sama-sama. Kita ni, sama-sama tayo. Merong lipunan ng Hinigaran National High School. Kita ni, gaupululu, pod ta dire. Do you understand? Okay, next. Binubuo ng mga individual na may formal na ugnayan. Yung kagaya ng sinabi ko sa inyo, that is secondary group. Secondary, formal. Primary, hindi formal. Okay. Next, ang paglalapat ng kahulugan sa isang bagay ng mga taong gumamit dito. Sinasabing kung wala ito, walang magaganap na komunikasyon at hindi rin magiging posible ang interaksyon ng mga tao sa lipunan. Ang tamang sagot dito ay symbols. Nilalapatan ng meaning ang symbol. Halimbawa, cross, nilalapatan nyo ng meaning. Ang pananaw nyo kapag nakakita kayo ng cross, simbahan. Do you understand? Okay. Next. Tinutukoy nito ang mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo. Siyempre, from the word paniniwala, the answer is paniniwala or beliefs. Okay. Next. Nagsisilbing batayan ng mga ugali, aksyon at pakikitungo ng isang individual sa lipunang kanyang kinabibilangan. Norms. Tandaan ha? Norms, nagsisilbing batayan. Pero wala itong kaakibat na parusa. Ang mores, may kaakibat na parusa. Okay. Next, may tuturing itong batayan ng isang... sana tayo. Ang pangkalahatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang lipunan ay tinatawag na folkways. Remember yung folkways na kapag hindi ito ginagawa, iisipin lalo na yung mga nakakatanda ay sala na. Bad.
Oh, di ka man lang nag-good afternoon doon sa teacher mo. Gets nyo? Di ka man lang nangayo ng maing gabi doon sa tigulang. Folkways yan. Okay. Next. Ang pangkalahatang batayan ng kilos ng mga tao sa isang lipunan sa kabuuan. Ay, sorry. Folkways yun. Next, ito ay tumutukoy sa mga karapatan, obligasyon. Ano to pag may karapatan, obligasyon? Ano to? Gampanin. Okay. Gampanin Very good. Next. Kunti na lang. Ayon sa kanya, ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Siya si Karl Marx. Tandaan niyo, siya ang ama ng komunismo. Ayon sa kanya, nag-aaway-away ang mga tao sa ating lipunan para sa limitadong yaman. Okay. Next, sabi niya, ang lipunan ay binubuo ng tao na magkakawing ang ugnayan sa bawat isa. Ito ay si Charles Cooley. Tandaan nyo yan Charles Cooley. Kapag ang pinag-uusapan organismo, si Emil Durkheim. Kapag naman nagkakaroon ng tunggalian sa kapangyarihan, si Karl Marx. Tanda na? Okay, next. Binubuo ito ng mga gusali, likhang sining at kagamitan. Ito'y material na kultura. Because ang mga gusali ay pwedeng makita at mahawakan. Okay, nakatalaga sa isang individual simula nung siya'y pinanganak. Ascribe, meaning to say, wala, pinanganak na talaga siyang gwapa, etc. I mean, wala na siyang ibang ginawa because nakatalaga na ito sa kanya simula nung siya ay ipinanganak. Ascribe. Kapag siya naman ay nagsikap, achieve. Okay. Hindi ito nahahawakan, subalit maaaring makita o maobserbahan anong klaseng kultura ito. Hindi material na kultura. Okay, tandaan nyo, halimbawa dyan, yung ating paniniwala, makita mo bang paniniwala? Pero pwedeng maobserbahan. Dahil kapag nakakita tayo ng simbahan, gaganon tayo. Gets? So ngayon, therefore I conclude, yung taong yan ay Katoliko dahil nung dumaan siya sa simbahan, nag-sign of the cross siya. And that is part of our culture. Ang tawag dyan ay hindi material na kultura. Pero pagsasabihin ko ay ang simbahan na bahagi ng ating kultura, yung Magdalene Church, ay nandyan. Pupunta ako mamaya para hawakan ko. Ang tawag, anong klaseng kultura yan? Material na kultura. Okay, palakpakan yung sarili niyo.